Usap-usapan po ngayon ang biglang pagpasok ng mga health companies dito sa mundo ng crypto investment. At ang mas nakakagulat po dito ay si Wellgestics Health na isa pong health startup ay biglang nag-adapt kay XRP sa gitna ng kakulangan nila sa kita at netong pera. Kaya naman isang dating SEC lawyer ang nagpahayag ng matinding pagdududa. Pero teka, ano nga ba ang dahilan kung bakit ang isang health startup na hindi pa kumikita ay biglang mag-i-invest sa isang crypto asset? Kaya yan po ang malaking katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ayon po sa dating SEC lawyer na si Ginoong Mark Fagel ay hindi raw makatwiran ang ginawa ng Wellgestics Health. Isa po itong kumpanya na nasa health industry. Hindi pa nga kumikita ng maayos pero biglang bumibili ng malalaking halaga ng crypto. Ang tanong po niya ay bakit kailangan ng isang health startup na may kaunting assets at kita na magkaroon ng crypto stockpile. Hindi raw niya lubos maintindihan ang motibo sa likod ng move or galaw na ito. Bilang isang taong may 30 taon or 30 years na karanasan sa pag-iimbestiga ng securities fraud, ay likas na raw siyang mapagduda, lalo na pagdating sa crypto. Sa isa pong expose niya ay pinahayag niya ang kanyang pangamba. At ayon po sa kanya ay parang ginagamit lang ito bilang paraan para makaakit ng investors o magmukhang high-tech at makabago ang kumpanya. Ngayon ay ano po kaya ang posibleng dahilan? Ayan, sa XRP move ng Wellgestics Health ayon sa iba. Ayan, hindi lahat ay sang-ayon po sa duda ni Ginoong Fagel. Meron pong isang kilalang XRP advocate at abogado na si Ginoong Bill Morgan kung saan ay nagbigay naman po siya ng ibang pananaw. Yan, ayon po kay Ginoong Morgan, ang pag-adapt ng XRP ay maaring bahagi ng mas malawak na trend ng kumpanya na ginagamit ang crypto, partikular po sa XRP, bilang bahagi ng kanilang treasury management strategy. Ibig sabihin nito ay ginagamit nila si XRP hindi para sa direktang bayaran, kundi bilang isang bahagi ng kanilang assets upang maka-attract ng investors o mapataas ang value ng kumpanya. Para bang sinasabi nila, hey, gumagamit kami ng crypto, isa kaming modern company. Ayan. At alam naman natin, marami talagang investors ang naakit sa mga kumpanyang may exposure sa crypto. Ayan. May iba pa bang health companies na nag-i-invest na rin sa crypto? Hindi lamang po si Wellgestics Health ang gumagawa nito. Marami pang health companies sa Amerika ang unti-unting bumubuhos ng investments sa crypto. Una po rito ay ang Prenetics Global Limited. Isa po itong malaking kumpanya sa health sciences. Nitong June 18 ay inannounce po nila ang kanilang pag-invest ng $20 million kay Bitcoin. Nakabili sila ng 187.42 Bitcoin sa average price na halos $106,000 kada coin. At hindi lang yan. Dahil sa kanilang press release ay sinabi nilang ang mga Bitcoin nila ay nakasecure sa Kraken custody account. Ibig sabihin ay pinaghandaan nila ito ng maayos at may safety measures pa. Isa pang kumpanya ay si Kindly MD. Isa po itong Nasdaq-listed health platform. Bumili po sila ng 21 Bitcoin na nagkakahalaga ng halos $2.3 million. At ayon sa kanila, may plano pa silang dagdagan ito para palakasin ang kanilang crypto exposure. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang ganitong trend sa paningin ng mga regulators?
natural lamang po na magduda ang mga regulators tulad ng SEC kapag may ganitong galaw. Lalo na kung ang mga kumpanyang may kakulangan sa revenue ay biglang nagpapasok ng crypto sa kanilang books. Para sa SEC, maaring ito ay isang paraan ng market manipulation or pagpump ng value ng kumpanya sa panlabas kahit wala namang konkretong kita. Sa mga mata ng mga traditional na regulators ay risky po ang crypto. Kaya kapag nakita nila na health companies na dapat ay nakatuon sa serbisyong medikal ang biglang nagfo-focus sa crypto, ay nakakapagduda ito. Ngayon ay may positibo bang aspeto ang ganitong uri ng investment? Kung titingnan naman natin mula sa anggulo ng mga crypto advocates, may sense din ang galaw na ito. Halimbawa na lang ay ang Nature's Miracle, isang kumpanya sa vertical farming. Ipinahayag po nila na maglalagay sila ng $20 billion kay XRP bilang treasury asset. Isa ito sa pinakamalaking deklarasyon ng suporta kay XRP ng isang US company. Makikita po natin na kahit hindi patanggap ng lahat ang crypto, meron na pong mga kumpanyang sumasabay sa uso. At habang dumarami ang ganitong uri ng balita, ay mas nagiging normal ang crypto sa corporate world. Yan, bilang Pinoy crypto enthusiast ay mahalaga pong bantayan natin ang ganitong klase ng developments. Kapag mas maraming kumpanya ang bumibili ng crypto, lalo na kay XRP at Bitcoin, ay nagkakaroon ng mas matibay na suporta ang presyo ng mga ito. Ibig sabihin ay mas mataas po ang posibilidad na tumaas ang value ng mga coins na ito sa long term. Pero kailangan din nating maging maingat. Hindi ibig sabihin na lahat ng kumpanyang bumibili ng crypto ay may magandang intensyon. Kaya mahalaga pa rin po ang due diligence o yung masusing pag-aaral bago pumasok sa anumang investment. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay meron pong dalawang mukha ang sitwasyon na ito. Sa isang banda ay makikita natin ang unti-unting mainstream adoption ng XRP at Bitcoin sa mga sektor na hindi natin inaasahan tulad ng health industry. Ibig sabihin ay lumalawak po ang pagtanggap sa crypto. Pero sa kabilang banda ay may point din itong si Ginoong Mark Fagel. Dapat natin bantayan ang mga kumpanyang gumagamit ng crypto para lang sa hype. Kasi kung ang intensyon ay panandali ang pag-angat ng value, maaring mawala rin agad ito kapag nawala ang interest ng market. Kaya ang payo ko po para sa lahat ay maging mapanuri, bantayan ang mga balita at aralin ang galaw ng market. At higit po sa lahat ay huwag pong basta-basta maniniwala sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.